Kumusta mga brad? So alam na nga po natin na nilabas na nga po or kalalabas lamang po ng Suzuki Bergman Street 125 2026 model doon sa India na masasabi nga po nating talagang pumogi siya. At buong akala nga din po ng karamihan 150cc na yung ilalabas nila. Pero 125cc lang din pala. Kaya may mangilan-ngilan nga din po ang dismayado. Pero ito ang malupit ngayon kasi nga po yung 150cc na inaasahan nila nilabas na doon sa Colombia. At ito na nga po ang pinakabagong Suzuki Bergman 15. So anong tingin nga po, medyo kakaiba yung itsura niya. May ilaw kasi siya sa gitna. Pero kitang-kita mo pa din sa kanya yung pagiging aesthetic niya. Nagwapo nga din po. Sa mga panahon nga pong ito, exclusive pa lang daw itong motor na ito doon sa Colombia. Pero malay natin, baka mapadpad sa Pilipinas yan. At ito nga po ay merong 149cc single cylinder engine, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Pagdating nga po sa kanyang power, ito po ay merong 14.2 horsepower at 8,500 RPM, 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8 liters fuel tank capacity. Medyo malaki. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/14 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, parehas po itong may ABS. Naka-dual channel ABS po siya. Ang kanyang seat height ay may taas na 760mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 145kg. So medyo may kabigatan din po siya para sa isang 150cc. Makapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Na medyo kakaiba nga po yung itsura dahil sa kanyang ilaw sa gitna. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na. O diba? Talagang malupit. At syempre, naka-keyless din po ito. Naka-smart key system na siya. At hindi rin po mawawala ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At hindi lang yan, sapagkat nilagyan din po nila ito ng TCS or Traction Control System. O diba? Medyo kakaiba talaga. Ito yung Bergman na full pack sa specs at mga features na kadalasan nga po ay makikita lang natin sa mga motor na made in China. At eto na nga po ngayon, kasi speaking of made in China, etong motor kasi na ito ay talaga nga namang made in China. Ayay, mag-iiyak ka na naman yung mga fan ng branded. So paano nga ba nangyari na siya ay isang made in China na Suzuki naman siya? Ganito kasi yung nangyari mga brad, nabanggit ko na rin to dati, na yung brand nga po na Hauji or Haojui at Suzuki doon sa China ay nagkaroon ng tie-up, nagkaroon sila ng partnership. Yes po, itong Suzuki Bergman 15 nga po ay motor ni Hauji or Haojui. At ito nga po ang Hauji UFR 150 na nirebrand nga po ni Suzuki bilang Bergman 15. Galingan mo pa! Galingan mo pa, puto! Ano kayo magiging reaksyon ng Suzuki fanatics? Mata-turn off ba sila or tatanggapin na lang nila na ganito talaga yung business? At take note mga brad, hindi naman i-rebrand ni Suzuki yan kung alam nila na mababa yung quality. Kaya ako do sa mga Chinese brand na gumagawa ng malulupit na motor na nire-rebrand nga po ng The Big Four. Tapos yung mga fanatics ng The Big Four, panay-lait sa mga made in China. Aray ko, pat China. Kaya sa panahon ngayon, dapat hindi na maging issue kung made in Japan or made in China. Kasi nga po, maging sila nagko-collab na. Kaya ang tanong nga po ngayon, ilalabas kayo sa Pilipinas. Bibili ka ba? Kung bibili ka, sana all. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce kay